Sa ilalim ng takip ng gabi, natapos ni Yor ang isang assassination mission na nagtatarget sa extremist group na kilala bilang Red Circus. Madali niyang nakumpleto ang misyon, ngunit nang hinayaan niya ang kanyang pagbabantay upang ipaalam sa kanyang amo, binaril siya ng isa sa kanyang mga target pa rin mula sa likuran, na tinamaan siya sa puwitan. Sa kanyang pagbabalik, pilit niyang inilihim kina Lloyd at Anya ang sakit na nararamdaman niya, ngunit malinaw sa kanilang dalawa na seryosong sama ng loob niya dahil sa malalim na pagniwi sa kanyang mukha. Si Lloyd ay hindi naiintindihan at naniniwala na si Yor ay kahit papaano ay nagagalit sa kanya at umaasa na ang kanyang kalooban ay magiging mas mabuti sa umaga. Sa kasamaang palad, mas malala pa ang sakit ni Yor. Dahilan para isipin ni Lloyd na may hinanakit pa rin si Yor tungkol sa isang bagay. Desperado na mapanatiling masaya siya para mapanatili niya ang kanyang peking kasal, iminungkahi ni Lloyd na mag-date sila ni Yor. Inaalala ni Yor na nagulat ang kanyang mga katrabaho nang marinig na hindi pa sila magde-date ni Lloyd. Agad niyang tinanggap. Bilang isang dalubhasa sa pang-aakit, si Lloyd ay gumugol kagabi sa pagbuo ng daan-daang mga plano sa pakikipag-date upang mapanatiling masaya si Yor. Sa kasamaang palad para sa kanilang dalawa, ang sugat ni Yor ay nakakagawa pa rin ng gulo para sa kanila. Bagamat sa una ay binalak ni Lloyd na gumamit ng kotse para ilibot si Yor sa lungsod, ang kanyang sugat ay nagpigil sa kanya na hindi maupo ng mahabang panahon, kaya pinilit silang dalawa na maglakad. Bagamat sinisira nito ang karamihan sa mga plano sa pakikipag-date ni Lloyd, determinado siyang gawing matagumpay ang araw na ito. Bagamat sinabihan siyang manatili sa bahay kasama si Frankie, nakumbinsi siya ni Anya na sundan si Lloyd at ang date ni Yor. Sa kabila ng pagsusuot ng disguise, agad silang nadiskubre ni Lloyd, ngunit nagpasya siyang huwag pansinin ang mga ito, upang maituon niya ang kanyang atensyon sa mood ni Yor. Sa kasamaang palad para sa kanya, karamihan sa kanyang mga pagpipilian ay nagtatapos sa pagiging masama para kay Yor. Pinipigilan siya ng kanyang sugat na ganap na makisali sa marami sa mga aktibidad na binalak ni Lloyd para sa kanila, kabilang ang panonood ng scene sa teatro at pagsakay sa bangka. Sa sobrang pagkatalo, dinala ni Lloyd si Yor sa isang marangyang restaurant para maghapunan. Hindi nakapasok sina Anya at Frankie, kaya nagpasya ang dalawa na umuwi sa maghapon. Gayunpaman, narinig ni Anya ang isang waiter na kinikilala si Yor bilang Thorn Princess, ang kanyang alias na assassin. Ang waiter ay lumalabas na isang dating miyembro ng Red Circus, at bagamat binalak niyang maglinis pagkatapos makaligtas sa pag-atake ni Yor, ang pagharap sa kanya ay nagbigay inspirasyon sa kanya na maghiganti para sa kanyang mga nahulog na kaalyado. Napagtatanto na ang pagkakakilanlan ni Yor ay maaaring may hayag kay Lloyd, nagpasya si Anya na kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at nakumbinsi si Frankie na tulungan siyang pumasok sa restaurant. Habang nakalusot sina Anya at Frankie sa restaurant gamit ang mga lagusan, ginawa ng waiter ang kanyang unang pagtatangkang pagpatay sa pamamagitan ng pagpiga ng blowfish na lason at ipinapasa ito bilang alak. Hindi napigilan ni Anya si Yor mula sa pag-inom ng lason, ngunit sa kanyang pagtataka, ang lason ay may kaunting epekto kay Yor. Sa katunayan, talagang pinamanhid siya nito sa sakit ng kanyang sugat, na nagbibigay daan sa kanya upang mas mag-focus sa date nila ni Lloyd. Natigilan, nagpasya ang waiter na gumawa ng pansamantalang bomba gamit ang mga materyales mula sa storage room. Gayunpaman, unang nakarating doon si Anya at nagtakda ng mga bitag upang hindi siya makarating sa room sa huli, ay pinasabog siya ng isang hindi nakamamatay na bersyon ng bomba na binalak niyang gawin sa kanyang sarili. Lumilitaw si Anya at tinakot siya na isuko ang kanyang paghihiganti at umalis siya habang siya ay namamatay. Samantala, natapos ng maayos ang hapunan nina Lloyd at Yor, at ang dalawa ay nag-enjoy sa paglalakad sa gabi. Habang tinatanaw nila ang lungsod sa ibaba, pinasasalamatan ni Yor si Lloyd sa paglabas sa kanya at hiniling sa kanya na ilabas siya muli minsan. Masaya si Lloyd na naging maayos ang date, pero sa kasamaang palad, sumasakit na naman si Yor. Kinaumagahan dahil sa pagkawala ng lason. Hindi maintindihan kung ano ang nangyari, inamin ni Lloyd ang pagkatalo.